Kilalanin ng tunay na pagkatao ni Gio Tingson, ang fiancé ni Christine Reyes, at ang very successful career niya. Taong 2025 nang magsimulang pag-usapan ang panibagong love life ng aktres na si Christine Reyes, kasama ang kanyang childhood sweetheart na si Gio Tingson. Marami nga ang namangha sa kwento nilang dalawa dahil hindi akalain na makalipas ang 25 years ay magkikita silang muli at mauuwi ang reconnection nila sa isang magandang kwento ng pag-ibig. Gayunpaman, nagsimula na ang tsismis sa kanilang dalawa noong early 20s nila. Noong naging presidente ng Student Council ng Ateneo de Manila University si Gio noong 2009, lumabas sa internet ang balitang may relasyon sila ng aktres na si Christine Reyes. Paglilinaw naman niya, matagal na silang magkakilala at matalik silang magkaibigan. Dahil sa kontrobersyang ito na nag-ugnay sa kanya at sa aktres, humingi si Gio ng paumanhin sa Vice President ng Loyola Schools dahil nahiya siya sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at ng universidad. Kasunod nito, naglabas ng opisyal na newsletter ang The Guidon, ang student publication ng ADMU, upang pabulaanan ang mga chismis ukol sa pagbabawal ng mga kamera sa campus. Nilinaw nila na malayang makakapagdala ng SLR o DSLR ang mga estudyante. Ngunit kailangan muna nilang kumuha ng permit sa Office of Administrative Services upang maiwasan ang komersyal at walang pahintulot na paggamit ng mga larawan. Pinanindigan naman ni Gio noong panahong iyon na sila ni Christine ay matalik na magkaibigan lamang. Pero nang malimit nang makita ang pagsasama nilang dalawa ng aktres sa ilang mga events, minabuti ng mga netizens na kilalanin ang lalaking nalilink sa kanya at ngayon nga ay sinasabing fiancé na niya matapos ang kanilang engagement nitong nagdaang araw. Mula nga sa pag-soft launch ng kanilang relasyon sa social media hanggang sa pag-hard launch at pag-amin ni Christine dito sa ilang mga interviews hanggang sa kanilang engagement, marami ang natuwa dahil sa huli sila rin ang itinadhana para sa isa't isa. Masaya si Christine dahil alam niyang nasa tamang tao siya. Si Gio naman ay nakitang seryoso sa kanilang relasyon at in God's perfect time nga ay endgame din nila ang isa't isa. Sino nga ba si Gio Tingson at ano ang kanyang tunay na pagkatao? Mula sa pagiging isang student activist hanggang sa public servant, lawyer at corporate executive, si Gio Tingson ay nakagawa ng karera na tinukoy ng youth empowerment, policy reform at progressive leadership sa Pilipinas. Ipinapakita rin niya ang malalim na pangako sa governance at nation building. Nagsimula ang journey ni Gio sa public service during his formative years sa Ateneo de Manila University. Nagtapos siya noong 2010 ng Bachelor of Arts in Philosophy, minor in Development Management. Nakalaunan ay nakuha ang kanyang Doctor of Law degree mula sa Arellano University School of Law noong 2018. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, si Gio ay malalim ang involvement sa student politics and grassroots activism. Naglingkod siya bilang Student Council President sa Ateneo, isang tungkulin na naglantad sa kanya sa katotohanan ng mga socio-political struggles in the Philippines. Nang magkaroon siya ng pakikisalamuha sa local farming communities, biglang nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Kaya naman nagawa ni Gio na magkaroon ng iba't ibang karanasan sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Mula sa pagiging student activist, napunta siya sa high-level government administration nang siya ay maging commissioner ng National Youth Commission o NYC noong 2011 hanggang 2014 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Naglingkod naman siya noong 2014 hanggang 2016. Naglingkod naman siya noong 2014 hanggang 2016 bilang chairperson at undersecretary ng nasabing ahensya. Kasunod ng kanyang panunungkulan sa NYC, ginamit ni Gio ang kanyang legal background upang maimpluwensyahan ang legislative policy. Mula 2016 hanggang 2018, nagsilbi siya bilang Chief Political Officer para kay Senator Bam Aquino. Sa panahong ito, gumanap siya ng isang kritikal na papel behind the scenes sa panahon ng formulation and signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, isang landmark law providing free tuition in state universities and colleges.
Nagkaroon din siya ng institutional political leadership sa pamamagitan ng paghawak at pamumuno sa progresibong Akbayan Citizens Action Party mula 2018 hanggang 2022 na pinangungunahan ang advokasya nito para sa human rights, democracy, and labor sector welfare. Habang nagtatrabaho naman siya sa Akbayan Citizens Action Party, siya rin ay naging full-time associate lawyer para sa isang kilalang law office na humahawak sa tech, blockchain, at cryptocurrency sector sa bansa. Naging partner din siya ng Hive Management Consultancy noong 2021 hanggang 2024 bago nagtrabaho ng full-time sa Grab Philippines bilang Head of Public Affairs and Government Relations. Tungkulin ni Gio ang gumanap bilang crucial bridge sa pagitan ng tech company at government regulators. Pinamamahalaan nila ang political, legal, and reputational risks na nauugnay sa pagpapatakbo ng super app sa buong Southeast Asia. Pero hindi lang siya sa malaking kumpanya ng Grab nagtatrabaho dahil sa pagpasok ng taon. January 2026 ay nadagdag sa kanyang portfolio ang bagong posisyon bilang Head of Public Policy Philippines para sa kumpanyang Meta. Nagbukas ang paghahanap nila sa taong mauupo sa posisyon nito at si Gio ang maswerteng nakakuha nito. Tungkulin niya ang makipag-ugnayan sa Philippine government, civil society, at local stakeholders. Sila rin ang bubuo ng regulatory strategies, tagapagtaguyod para sa digital innovation, at tinitiyak na ang mga platform tulad ng Facebook at Instagram ay gumagana ng ligtas, responsable, at sumusunod sa mga lokal na batas. Kung sa tingin nyo naman ay sobrang seryoso ng resume ni Gio, nagkakamali kayo dahil mayroon ding creative at adventurous side ang fiancé ni Christine. Nariyan ang pagkakaroon niya ng skills sa arts and crafts na maalam sa pagpinta ng murals at paggawa ng sabon. Enjoy din siya sa pag-travel at sa mga sponty local road trips, snorkeling, at ang pag-explore ng ilang heritage sites sa loob at labas ng bansa. Isa naman sa mga kilalang kamag-anak ni Gio ay ang Executive Director ng Angat Buhay, isang non-profit, non-governmental organization na si Rafi Magno. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.